Mga ka-TH, alam niyo ba na kung minsan ang pinaka-malalaking sekreto ng kasaysayan ay hindi nakatago sa mga silyadong kwarto o sementadong vault, kundi nasa mismong likas na yaman ng ating kalikasan? Isang napakagandang usapan ang bubuksan natin ngayon dahil sa isang komentong pumukaw talaga sa aking atensyon. Ito ay galing kay ka-TH na si Dondon Tolly Vlogger. Yan, ka-TH, Dondon na lang. At ang sabi niya, Sir Elmo, lagi po akong updated sa mga videos ninyo. Sana po ay mapansin ninyo ako. May natuklasan po akong malaking bato na hugis speedboat. May sukat na 6 feet by 3 feet ang kapal na natagpuan ko sa may sapa. Thank you, Sir Elmo. Ayan. Maraming salamat na rin sa iyo, ka-TH, Dondon. Napansin kita dahil ang ibinahagi mong detalye ay hindi lang basta isang ordinaryong bato. Bilang isang treasure hunter, kapag nakarinig ako ng salitang sapa, malaking bato, at kakaibang hugis, otomatikong gumagana ang aking imahinasyon at karanasan sa pagbasa ng mga marka. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang komentong ito at ang kwento sa likod ng batong hugis speedboat upang malaman natin kung ito ba ay natural formation lamang o isang napakahalagang petroglyph o marka na iniwan ng mga sundalong Hapon para sa kayamanan ni Yamashita. Kaya diretsohin na natin ang pag-analyze, mga ka-TH. Ngayon ay tingnan natin ng mabuti ang description. Ang bato, ayon kay ka-TH, ay matatagpuan sa isang sapa. Sa aking sariling pagbasa at mga nakaraang karanasan sa pag-analyze ng mga lumang marka, ang mga anyong tubig tulad ng sapa, ilog at talon ay mga paboritong lugar ng mga sundalong Hapon. At bakit? Dahil ang sapa ay isang permanenteng palatandaan sa mapa. Kahit lumipas ang daang-daang taon, ang agos ng tubig ay maaring magbago ng kaunti, pero ang lokasyon ng sapa ay mananatili. Bukod dito, ang tubig ay natural na panangga laban sa mga mapag-usisa. Kung magtatago ka ng isang malaking deposito, mas pipiliin mo ang lugar na mahirap hukayin dahil sa agos ng tubig at dulas ng mga bato. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang hugis. Sabi ni ka-TH Dondon, ang bato ay hugis speedboat. Sa mundo ng paghahanap ng deposito, ang mga bato na may hugis hayop o sasakyang pandagat ay madalas na tinatawag na directional marker. Kung ang isang bato ay hugis bangka o speedboat, ang unang dapat tingnan ay kung saan nakaturo ang unahan o ang proa nito. Ang unahan ng speedboat ba ay nakaturo sa itaas ng sapa o upstream o ibaba o downstream? Kung ito ay nakaturo sa upstream, maaari nitong sinasabi na ang mismong deposito o ang susunod na marka ay matatagpuan mo pa sa itaas na bahagi ng sapa. Kung ito naman ay nakaturo sa downstream, ibig sabihin ay sumusunod ito sa agos ng tubig. Ang hugis na ito ay hindi basta-basta ginawa para maging maganda. Ito ay nagsisilbing gabay para sa mga susunod na magbubukas ng taguan. Ngayon ay dumako naman tayo sa sukat na ibinigay ng ating ka-TH na 6 feet ang haba at saka 3 feet naman ang kapal. Napakahalaga ng mga numerong ito kapag nag-a-analyze tayo ng mga marka na iniwan ng mga sundalong Hapon. Sa aking sariling pagbasa, ang sukat na 6 na talampakan ay maaaring hindi lang sukat ng bato. Yan, hindi lamang ito sukat ng bato. At maaari itong isang code. Ang 6 na talampakan ay pwedeng mangahulugan ng lalim o di kaya naman ay distansya. Halimbawa, mula sa unahan ng batong hugis speedboat,
maaaring kailangan mong maglakad ng 6 na hakbang o 6 na metro patungo sa direksyon na itinuturo nito. Ang kapal naman na 3 feet ay isa pang napakagandang indikasyon. Ang isang bato na may kapal na 3 talampakan o 3 feet ay napakabigat at mahirap galawin ng walang tulong ng maraming tao o mabibigat na kagamitan. Ito ang dahilan kung bakit madalas gamitin ng mga sundalong Hapon ang mga ganitong kalaking bato bilang capstone o takip. Ang capstone ay nagsisilbing bubong ng isang selyadong tunnel o hukay kung saan nakalagay ang deposito. Kung ang batong ito ay sadyang inilagay doon at hindi natural na bahagi ng bedrock ng sapa, malaki ang tsansa na mayroong sikretong lagusan o silid sa ilalim mismo nito. Kaya ang 3 talampakan na kapal ay sapat na para protektahan ang anumang nasa ilalim laban sa malakas na agos ng sapa kapag sumasapit ang panahon ng tag-ulan. Karamihan sa ating mga ka-TH dito sa Pilipinas ay walang mga modernong kagamitan tulad ng mga mamahaling metal detector o GPR na umaabot sa milyong-milyong halaga. Kaya naman umaasa tayo sa ating talas ng mata, talino at tamang pagbasa sa kalikasan. Kapag ang mga sundalong Hapon ay nagtago ng kayamanan ni Yamashita sa mga sapa, sa mga sapa, gumagamit sila ng mga natural na harang. Isipin ninyo ito mga ka-TH. Kung ikaw ay maglilibing ng deposito sa gilid o ilalim ng sapa, paano mo ito gagawin ng hindi napapasukan ng tubig? Madalas ay nag-uukay sila sa gilid ng sapa. Pagkatapos, gagawa sila ng pahalang na tunnel na papasok sa ilalim ng mismong sapa o sa ilalim ng malaking bato. Kapag nailagay na ang deposito, sasarahan nila ito ng luwad o clay na hinaluan ng uling at apog para maging waterproof bago ito tatakpan ng dambuhalang bato na katulad ng natuklasan ni ka-TH Dodon. Kaya kung titignan natin ang larawan ng sapa, hindi tayo agad tumitingin sa ibabaw ng bato. Ang tinitingnan natin ay ang paligid. Mayroon bang mga kakaibang semento o selyo sa mga siwang? Mayroon bang mga bato sa paligid na tila hindi tugma ang uri sa ibang bato sa sapa? Yan ang mga simpleng teknik na magagamit ng isang treasure hunter nang hindi umaasa sa mamahaling kagamitan. At bilang pagtatapos, ang pagkakadiscover ni ka-TH Dodon sa batong hugis speedboat na may sukat na 6 feet by 3 feet sa may sapa ay may napakataas na potensyal na maging isang lehitimong marka para sa kayamanan ni Yamashita. Ang hugis nito ay nagtuturo ng direksyon at ang sukat nito ay maaaring nagpapahiwatig ng lalim o distansya ng deposito. At muli nagpapasalamat ako ng marami kay ka-TH Dodon sa pagbabahagi ng napakagandang kanyang komento. Sa ating mga ka-TH naman na nanonood sa video na ito, kung mayroon din kayong mga natuklasang kakaibang hugis ng bato, mga ukit sa puno o mga kuweba sa inyong mga lugar na sa tingin ninyo ay iniwan ng mga sundalong Hapon, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ibahagi ninyo ang mga detalye at sukat upang sama-sama natin itong i-analyze sa mga susunod nating video. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.